Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-13 kabanata ng Jeremiah at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa chapter 2, sinasabi po sa huling bersikulo ay nabanggit ng Panginoon ang pagkasira ng Juda. Binibigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataon ng Juda na manumbalik sa Kanya. At si Propetang Jeremiah ay nagpatuloy sa kanyang pagpopropesiya. Gayunpaman sa katotohanan ay hindi po ito maunawaan ng mga taga-Juda. Kung kaya, para sa kabanatang ito, bibigyan po natin ito ng pamagat na manatiling malapit sa Diyos. Hindi lamang dapat ang Juda ang manatiling malapit sa Diyos, kundi maging din tayo. Ibig sabihin nito ay ang maging mas malapit sa Diyos o ang kumapit sa Diyos. Sa Biblia, nabasa po natin na ang mag-asawa ay dapat na iwan ang kanilang mga magulang upang makasama ang kanilang mga asawa. Sa parehong parahan, tayo ay dapat na manatili at kumapit sa Diyos. Kung hindi po tayo magiging malapit sa Kanya, ang ating sitwasyon ay magiging mas malala. Ang kabanatang ito ay hatiin po natin sa 6 na seksyon. Unang talata ay verse 1 to 11. Dito inutusan ni Yahweh si Jeremiah na magpakita ng prophetic act. Si Jeremiah ang titindig bilang Diyos, tsaka siya bumili ng damit panloob na yari sa linen, at saka ito isinuot. Binili niya ito tulad ng kung paanong binili ng Panginoon ang Israel at nagsakripisyo para sa kanila. At ang damit na panloob na ito ay mananatili sa kanyang salawal. At kung nasaan man ang tao ay nandun din ang damit. Ito ang pagpapakita ng pangako ng Diyos para sa Israel na sa kanilang pananatili sa Diyos ay makikita din nila o mararanasan din nila ang kadakilaan niya. Dito inutusan ni Yahweh si Jeremiah na bumili ng damit panloob na yari sa linen at isuot, ngunit huwag babasain. Pagkatapos ay inutusan siyang muli ni Yahweh na pumunta sa ilog Euphrates, hubarin ang damit panloob at itago sa isang butas sa bato. Ang Euphrates noong araw ay nasa pangangalaga ng Babylon. At kailangan niyang itago sa isang butas sa bato sa Euphrates. Ang damit na panloob ay nakatago sa butas sa bato. Ang batong ito ay nasa ilog Euphrates. Ang damit na panloob na ito ay nasa panig ng Babylon.
At makalipas ang maraming araw ay bumalik si Jeremiah sa Euphrates at nakita na ang damit na panloob ay nasira at hindi na napakinabangan. Tulad ng sinasabi natin, ang damit na panloob na ito ay tulad ng mga Israelita. Dati sila ay nakakapit sa Diyos, ngunit matapos ang ilang taon ay nanatili sa panig ng taga-Babylon, kung kaya naman matapos ang ilang taon sila ay nasira at hindi na napakinabangan. Bakit hindi sila kumapit sa Diyos o nanatili sa Diyos? Sabi sa verse 9, ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at sa mas palalo pang Jerusalem. Nangyari ito sa Juda at sa Jerusalem dahil sila ay mga palalo. Ang kanilang kayabangan ay napakalala. Naalala ko nang ako'y magkasakit noong 2015, tingin ko ay hindi ako kailanman magkakasakit, kung kaya kailanman hindi rin ako uminom ng gamot. At kahit na ako ay may sakit, ay hindi pa rin ako umiinom ng gamot. Ang ginagawa ko lamang tuwing ako'y may sakit ay ang manalangin, pagkatapos ay alam kong ako'y gagaling. Kailanman hindi din ako nagkaroon ng sick leave. At dahil dito ay nasira ko ang sarili kong kalusugan. At ito ang aking kayabangan. Hindi lamang ako, kundi marami ding mga tao sa paligid ang ganito. Na magigising lamang tayo sa katotohanan kung tayo'y may malubhanang karamdaman. Nang ako ay na-diagnose na mayroong diabetes, hindi ko iyon tinanggap dahil lagi kong sinasabi na hindi naman ako laging kumakain ng mga snacks o matatamis. Totoo yun dahil hindi ko naman kailangan bilhin yun dahil hinihingi ko lamang sa iba. Kung kaya nung ako'y nagkaroon ng diabetes, hindi ko matanggap ang katotohanan na mayroon akong ganoong sakit. Nang ako'y nasa isolation ward, ay ganon pa rin ang aking pag-iisip. Katulad ko rin ba kayo? Na nagigising lamang tayo sa katotohanan kung malubhanan na ang ating karamdaman. Na kung tayo'y nakaharap na sa isang pagdidisiplina ay tsaka lamang po tayo magigising sa katotohanan. Sunod na seksyon ay verse 12 to 14. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa kanila na ganitong pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, punuin ninyo ng alak ang bawat tapayan, ganito naman ang isasagot nila. Alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat tapayan. Ngayon, ang propeta ay nagsalita na. Ngunit ang paraan ng pagsagot ng mga taga-Juda ay, oo, alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat tapayan. Ibig sabihin, sila'y walang pasensya sa pakikinig sa propeta at sinasabi lamang na alam nila ang lahat. Kanila lamang sinasabi na totoo nga na ang mga tapayan ay dapat mapuno ng alak. Ngunit dito ay hindi nila maunawaan ang sinasabi ng propeta. Sa verse 13, pagkatapos sabihin sa kanilang mga tao, sa lupang ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sa sila'y malasing mula sa mga hari ng mga salin lahi ni David, mga pari, mga propeta at lahat ng tao sa Jerusalem.
Ang kaunting alak ay ayos lamang, ngunit kung masobrahan, ang isang tao ay malalasing at hindi na makakalakad ng maayos o kaya makapag-iisip ng maayos. Para sa mga taga-Israel, oo, alam nila na ang tapayan ay dapat nalagyan ng alak. Ngunit hindi nila naunawaan ang mas malalim nitong kahulugan na ang tapayan ay tumutukoy sa Israel, kung saan sila ay napuno ng kalasingan. At dahil sa kanilang pagkalasing, sila ay mag-uumpugan na parang mga tapayan hanggang sa sila ay madurog. Kung hindi po tayo kakapit sa Diyos, ang ating ugnayan sa ibang tao ay magkakaroon din ng problema. Magkakaroon ng problema sa ugnayan sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. At sa verse 14, sinasabi po dito, at pagkatapos pag-uumpugin ko silang parang mga tampayan hanggang maturog na lahat, matatanda at mga bata. Mula sa pagiging hindi na mapakinabangan hanggang sa ang ugnayan ay nasira, at dito nasabi na sila ay madudurog. Ikatlo, verse 15 to 17. Ang naunang dalawang seksyon ay ang pangungusap ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ni Jeremiah, ngunit sa mga sumunod na seksyon ay mga salita na ni Jeremiah para sa mga taga-Juda. Sa verse 15, mga Israelita, si Yahweh nagpahayag na, magpakumbaba kayo at siya'y tingkin. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Dito, sinasabi ng Diyos o pinapaalalahanan ni Jeremiah ang mga tao na manumbalik sa Panginoon at bigyan siyang kadakilaan. Ang hatol ng Diyos ay nabanggit na o naideklara na at papalapit na ang panahon upang ito'y mapangyari. At mayroon na lamang kaunting panahon para sa mga taga-Juda upang dakilain ng Diyos. Sunod na seksyon ay verse 15 to 19. Sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulong maganda nilang korona. Verse 18. Si Jeremiah ay napakatapang na sabihin ang mga salitang ito sa hari at sa inang reyna at sa mga taong nasa otoridad. Dahil noong araw, kung ganito ka makipag-usap sa hari at inang reyna, ay maaari kang mahatulan ng kamatayan. At makikita natin na ang mga salitang binanggit ni Yahweh na dapat sabihin din ni Jeremiah ay napakabigat. Sa totoong o sa realidad ay nasa kanila pa rin ang mga korona, ngunit sa espiritual na aspeto ay wala na ang dangal sa kanila. Ito ang nakikita ni Jeremiah sa espiritual na realidad.
nasakop ng bayan sa timog ng Juda, wala nang makapasok doon, dinalang bihag ang mga taga-Juda at ipapatapong lahat. Verse 19. Ang mga bayan sa timog ng Juda. Ibig sabihin, ang mga kaaway ay nagmula sa Hilaga. Ang mga kaaway ay nagmula sa Hilaga at papunta hanggang sa timog. Kung kaya naman ang lahat ay naging bihag. Dito makikita natin na mga taga-Juda ay naging mga bihag. Dinalang bihag. At makikita natin dito na ang pahayag ng Diyos ay mas lumalala at maging ang hatol sa kanila. Sa verse 20, masdan ninyo mga taga-Jerusalem, dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway, nasa ng mga taong pinagkatiwala sa inyo, ang bayang ipinagmamalaki ninyo. Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Maghihirap ka tulad ng isang babaeng nanganganak. Ang Assyria ang ang makapangyarihan noong araw, kung kaya naman ang mga taga-Juda at Jerusalem ay pumanig sa kanila. Sila ay gumawa ng alyansa maging sa Ehipto upang makipaglaban sa mga taga-Assyria, ngunit kalaunan ay nagapi ng Assyria ang Ehipto. Sa kanilang pakikipag-alyansa sa Ehipto, nagalit ang Babylon, kung kaya naman sila'y inatake ng Babylon. Naging abala ang Juda sa ganitong mga internasyonal na alyansa dahil mas ninais nilang umasa sa mga banyagang bansa. Kalaunan ay nakipanog sila sa Babylon, ngunit sila ay nagapi din ng Babylon. Dito sinasabi ng Diyos sa kanila na sila ay nakikipag-alyansa sa Babylon, ngunit sila ay sinakop lamang nila. Ika-6 na seksyon o talata, huwag gumawa ng masama, sa verse 22 to 27. Huwag masanay sa paggawa ng kasamaan. Sa verse 22, at kung itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka pinagsamantalahan, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Hindi maunawaan ng mga taga-Juda kung bakit nangyayari ang lahat ng mga masalimuot na bagay na ito sa kanila. Bago pa man ito ay nagbigay na ng babala ang propeta sa Juda kung bakit ito mangyayari o kung ano ang mangyayari. Nakita ng propeta sa espiritual niyang mga mata na kahit na matapos ang 40 taon ng kanilang pagkasira ay hindi pa rin nila maunawaan kung bakit nila ito naranasan.
Dito makikita natin na napakalaki ng kalokohang at kayabangan na mayroon ang Juda. Sila ay mayroong problema at matinding pagkakasala, ngunit hindi nila ito nakikita. Ngayon sa verse 18, sabihin mo sa hari at reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulong magaganda nilang korona. Dito napakaklaro ng propesiya ni Jeremiah. Kanyang nakita ang pagkasira ng Juda at kanya ring nakita na hindi pa rin naunawaan ng mga taga-Juda ang dahilan kung bakit sila nasira. Sa verse 23, kaya bang baguhin ng isang Ethiopia ang kulay ng kanyang balat o maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag yan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid, kayo na walang ginagawa kundi pawang kasamaan. Paanong mapapabago ng isang Ethiopian ang kanyang balat o ang leopardo na matanggal ang kanyang mga batik? Ito'y imposible. Dito sinasabi ng Diyos na ang mga taga-Juda ay sadyang napakasama at sanay na sanay ng gumawa ng masama at napakahirap sa kanila ang magbago. May mga taong nagsasabi na hindi nila madama ang banal na spirito sa kanilang buhay. At mayroon isang tao nagsabi na kailangan mo lamang pumunta sa isang shop. At kung iisipin mong magnakaw doon sa shop, maaaring maramdaman mo na hindi tamang gawin iyon. At mula sa punto lamang na iyon ay ramdam mo na ang banal na espiritu. Sa isang banda, maaaring naroon pa rin ang pag-iisip mo na magnakaw. O kaya magsinungaling. O kaya mandaya sa exam. Lahat ng uri ng kasamaan ay hindi maganda. At sa iyong patuloy na paggawa ng masama, maaaring ikaw ay maging manhid na sa paggawa nito. May halin tulad ito sa sinabi ni Jeremiah sa mga taga-Juda. Sa verse 25, iyan ang mangyayari sa inyo, sabi ni Yahweh, yan ang gagawin ko sa inyo sapagkat ako'y kinalamutan ninyo at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang pakialam sa atin. Kung tutuusin, tayo ay tila gumagawa lamang ng business or exchange sa mga Diyos-Diyosan na ito. Kung tayo ay may kahilingan, kailangan natin silang bilhan ng insenso. At kung mapangyari ang ating kahilingan, ay magbibigay tayo ng kaunting handog sa mga Diyos-Diyosan na ito. O kaya ipapatay ng baboy, o kaya ng manok. Pagkatapos ay ihahandog sa Diyos-Diyosang iyon. Ibig sabihin, ang uri ng ugnayan sa Diyos-Diyosan ay ayon lamang sa interes.
na kung hindi masunod o mapangyari ang ating nais ay sisirain natin ang Diyos-Diyosang iyon. Kung kaya naman ibang-iba ito sa ugnayan na mayroon tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay mayroong pakialam sa atin. Dinidisiplina tayo ng Diyos tulad ng kung paanong dinidisiplina ng isang ama ang kanyang anak. Tayo ay kanyang inililigtas, ngunit binibigyan niya din tayo ng mga kasunduan o kaya nakautusan na dapat sundin. Kung kaya kailangan nating sumunod. Kailangan nating galangin ang ating mga magulang, kailangang magsimba tuwing linggo, o huwag magpatayan bagkus ay mahalin ang bawat isa. At sa mga paraang ito ay dinidisiplina tayo ng Diyos. May mga pagkakataon na ang tao ay mayroong transaksyon sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang pag-asa sa Diyos ay ibang-iba. Nais ng Diyos na purihin natin siya sa katotohanan at sa espiritu at ang manatili tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na seryosohin natin ang ating ugnayan sa Kanya. At gawin siyang sentro ng ating mga buhay. Di ko alam kung anong pakiramdam po ninyo sa beach baptism na mayroon tayo. Tuwing nakikita ko ang inyong mga pagpapasalamat, noong baptism, umuulan sa Yunlong, sa Causeway Bay, sa Shatin, at sa iba pang parte ng Tunmun. Nangyari lamang ba na hindi umuulan sa ating beach baptism at pagkatapos ng beach baptism ay biglang umulan? Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ng Diyos, ngunit alam natin na siya ay nakatingin sa atin. Ang bagyong Yagi o alinmang bagyo ay maaaring dumating sa Hong Kong at magdala ng labis na kasiraan. Ngunit sa lahat ng ito, dapat pa rin tayo magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya. Dapat tayong matuwa na manatili sa presensya ng Diyos. Na sa atin ang templo ng Diyos, na sa atin ang kasunduan ng Diyos, ngunit bakit tila hindi natin siya kasama? Sa mga pagkakataong ito ay dapat na siyasatin natin ang ating mga puso at magdesisyon na manatili sa Diyos, dahil kung hindi, tayo ay magiging manhid. Naway tulungan tayo ng Diyos. Siyasatin natin ang ating mga puso, siyasatin natin ang ating kahinaan, ang ating kasamaan, ang ating
labis na pag-asa sa mga sarili imbes na sa Diyos. Ngayon sabihin natin sa Kanya, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Hindi kami karapat-dapat na dumulog sa iyong harapan, ngunit kami ay iyo pa rin ginagabayan. At kami nga binigyan mo ng pagkakataon na dumaing sa iyo. Dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong habag at biyaya, kung kaya naman kami ay maaaring tumindig at dumulog sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat sa iyong habag at biyaya. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami ay iyong pinaliwanagan. Naway ang iyong liwanag ang siyang maghari sa aming puso at isip, na hindi kami maloko at magdusa. Panginoon, alam namin na mahal mo kami. Ngunit may mga pagkakataon na tulad kami ng mga Israelita. Kami ay puno lamang ng kasamaan na hindi ka namin marinig. Dahil sa aming mga ginagawa ay naging manhid kami at kahit nangungusap na ang banal na espiritu ay hindi namin ito marinig.
Dahil tulad ng mga Israelita, kami ay naging sanay na sa paggawa ng mali. May mga pagkakataon na kami ay tulad ng mga Israelita, na unti-unti tayo ay umaasa sa ibang mga bagay. Tingin natin na ang pakikipag-alyansa sa kadiliman ang siyang magiging sagot sa ating mga problema. Ngunit nagdadala lamang ito ng problema sa ating buhay. Ngunit sa lahat ng ito ay hindi pa rin tayo natututong manumbalik sa Panginoon. Mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Tingin ba ninyo ang inyong ginagawa ay tama? At ang iyong iniisip ang siyang pinakamainam? Na sa tuwing pinapaalalahanan ng tayo ng Diyos, sa tulong ng ating mga otoridad o kaya ng kanyang mga salita ay hindi tayo nakikinig. Wala tayong pakialam. Sa pagkakataong ito, atin pong isipin kung ano ang mga bagay na nagiging dahilan o nagiging balakid o mga bagay na nagdadala ng kayabangan sa atin. Sa ating buhay, maaaring tulad tayo ng mga Israelita na naging manhid na. Ngayon, sinasabi ng Diyos na huwag tayong maging ganito. Huwag tayong maging tulad ng mga taga-Jerusalem na hindi nakikinig at walang pakialam. Naway tulungan tayo ng Panginoon. Naway makita natin ang problema ng ating mga puso at balikan kung paano tayo minamahal at inaalagaan ng Diyos. Maaring masyado tayong nakakapit sa ating mga ugnayan sa ibang tao, sa pera, imbes na sa Diyos. Ngunit ngayong umaga ay siyasatin natin ang ating mga puso. At higit na dumulog sa Panginoon. Panginoon, paano nangyari ang mga bagay na ito sa akin? Paano ang mga bagay na ito ay nangyari sa akin? Hindi ba't pinaglilingkuran kita sa iyong santuwaryo? Hindi ko ba binasa ang iyong mga salita? Hindi ba dumalo
sa iba't ibang mga gawain, ngunit bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa aking buhay? Panginoon, ang iyong salitang siyang nagliliwanag sa amin. Sinasabi mo, O Diyos, na sanay na kaming gumawa ng masama dahil nakalimutan ka namin. Panginoon, patawarin mo kami. Sa aking pagdindig sa iyong presensya, may mga pagkakataon na hindi kita maalala. Binabasa ko ang iyong mga salita, ngunit hindi ako buong pusong umaasa sa iyo. Sinasabi mo sa akin, O Diyos, na mas madalas akong umaasa sa mga idolo at Diyos-Diyosa ng aking buhay. Ngunit hindi ko makita ang problemang ito. Hindi ako nakikinig. At ngayong umaga, narinig ko ang iyong mga salita, ngunit may pakiramdam na hindi ko ito tuluyang maunawaan. Panginoon, bakit nangyayari ito? Ito ay dahil malayo ako sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ang aking pagiging manhid, kawalan ng pakiramdam. Humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ngunit ginagawa ko ito ng walang pakiramdam. Patawarin mo ako, Diyos, sa pagkakaroon ng bulag na mga mata at binging mga tainga. Panginoon, tanggalin mo ang aking higit na pag-asa sa mga bagay na masama. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ang aking mga mata sa mga pagkakataon na hindi ako tumitingala o kaya'y tumitingin sa iyo. Panginoon, naway patawarin mo kami na kami ay nawalay at umaasa lamang sa aming mga sarili, na sa tuwing kami ay umaharap ng mga problema, mas sanay kaming sundin ang aming nais, ang aming kagustuhan. At kung hindi namin ito magawa sa aming sarili, ay aasa kami sa ibang tao. May mga pagkakataon na hindi kami dumudulog sa iyo. Pagkatapos ay isipin namin na hindi mo kami minamahal, hindi mo kami inaalagaan, saka kasisisihin sa mga problemang ito. Hindi namin alam, O Diyos, na manatili sa iyo at mayroon kaming matitigas na puso. Kahit na sa mga pagkakataong napapaalalahanan ako sa pamamagitan ng aking mga cell leader, ngunit hindi pa rin ako nakikinig. Ngunit ito ay mali, O Diyos. Maling-mali ang bagay na ito. Maling-mali ang aming iniisip dahil hindi man lang namin makita ang aming sariling problema. Panginoon, magliwanag ka sa aming puso, sa aming buhay, at naway siyasatin mo ang aming mga puso. Hindi namin alam kung paano dumulog sa iyo. Panginoon, naway tulungan mo kami. Naway magkaroon ka ng habag sa amin. Sa pangunguna ng worship team, sa ating kalagitnaan, kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay sanay na sa paggawa ng mali, ng kasamaan, at sa tingin mo ay wala ng pag-asa upang makalabas sa problemang ito, ngunit naroon pa rin ang pagnanais mo na dumulog sa Diyos, maaari kang
pumunta sa harap upang maipanalangin o kaya'y lumuhod kung nasaan ka man. At nang matanggal ang kasanayan sa paggawa ng mali. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, maaari din po kayong lumuhod kung nasaan man kayo. Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Panginoon, ang aming mga kapatiran ay dumudulog sa iyo, naway iligtas mo ang bawat isa. Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso. Panginoon, naway tulungan mo kami. Panginoon, kailangan ka namin. Trust in you with all my heart, fear you with all my soul. You know my life. Panginoon, nakikita mo ang bawat naming kapatiran na dumudulog sa iyo. Narito kami, O Diyos, na dumudulog sa iyo. Panginoon, kami nagkakasala, ngunit hindi namin ito makita. Hindi namin nakikita na nakakalimutan ka na namin. Panginoon, narito na kami sa punto na sanay na kaming gumawa ng kasamaan. Nakakalimutan namin na kasama ka namin, O Diyos, na kahit kami ay dumudulog o dumadalo sa mga gawain ay hindi namin makita ang iyong presensya o hindi madama ang iyong presensya. Kami ay gumagawa ng mali, nagsasalita ng masama, may adiksyon pagdating sa paglalaro ng video games at ng marami pang iba. Ngunit ngayon, O Diyos, kaming lahat ay dumudulog sa iyo. Kami ay alikabok lamang. Panginoon, kahabagan mo kami. Panginoon, nakakalimutan namin na ikaw ang aming tangkulan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng dangal sa amin. May mga pagkakataon na nais lamang naming bigyan ng kasagutan ng aming mga problema, ngunit kami ay mayabang at hindi ka namin nilalapitan. Kami ay mga palalo. Tayo ay tumulog sa Diyos, dumaing sa Kanya. Panginoon, naway patawarin mo kami. Patawarin mo ang aming pag-aasa sa aming mga sarili. Ngunit, O Diyos, ang lahat ay dahil sa iyo, sa tulong mo.
Kami ay nabubuhay ng dahil sa iyo. Mga kapatid, tayo ay dumulog sa iyo, Diyos. Dumaing sa Kanya, sabihin natin kung gaano tayo kahanda na umasa sa Kanya at manatili sa Kanya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Itaas po natin ang ating mga boses at sabihin natin ito sa Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mayroong banal na takot sa iyo. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang espiritu. Ngayon, O Diyos, Ikaw ay nangungusap sa amin at binabalaan kami. Panginoon, kami ay takot na kami ay mawalan ng kahalagahan. Ngunit o Diyos, bigyan mo kami ng banal na takot sa iyo. Kami ay takot na maging bihag. Takot na takot kaming masaktan, mawasak. Ngunit Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mayroong banal na takot sa iyo. Bigyan mo kami ng puso na handang manumbalik sa iyo. Panginoon, kailangan ka namin. Naway tanggalin mo, Diyos, ang lahat ng kasamaan sa aming puso. At nang makita, narito, nasuot namin ang iyong karangalan, ngunit kami ay nasa loob pa rin ng problema. Kami ay nananalangin, nag-aayuno. Ngunit o Diyos, naway turuan mo kami. Naway maghari ka sa aming mga buhay. Disiplinahin mo kami, O Diyos. Kailangan ka namin, Panginoon. Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa amin. Panginoon, naway patawarin mo kami. Panginoon, nais naming dumulog sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan na dumulog sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami. Kami ay iyong niligtas. Tayo ay dumulog sa Panginoon. Tayo ay dumulog sa Panginoon. May mga pagkakataon na tingin namin, O Diyos, na malapit kami sa iyo. Ngunit kami ay punong-puno lamang ng aming mga sarili. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, kailangan ka namin.
Tayo po ay tumayo at magpuri sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami. Tayo ay isinalba ng Diyos. Ang mga taga-Juda ay hindi handang makinig sa Panginoon, ngunit narito tayong handang makinig sa Panginoon. Atin pong isipin na tayo ay mayroong sash sa ating mga salawal na nakakapit sa atin. Inyong madarama ang belt na nakakapit sa inyo. Maaari po ninyong ilagay ang inyong mga kamay sa inyong mga baywang at maramdaman ang presyon. Panginoon, sa ganitong paraan namin nais na kumapit sa iyo, kumapit at numulog sa iyo, sa iyong kalooban, sa iyong puso, sa iyong bayan, sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, at sa lahat ng mga paalala na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa ganitong paraan namin nais na dumulog sa iyo, nais na maging malapit sa iyo. Panginoon, kailangan ka namin. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. At ngayon, nais namin na maging iyong hinirang na bayan, hinirang ng mga tao, hinirang ng mga pari, at nais naming manatili sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Hallelujah. Sabihin po natin sa ating katabi, ikaw ang karangalan ng Diyos. Maaari po tayong manalangin. Una, ipanalangin natin ang Israel dahil ito ang pinili at hinirang na bayan ng Diyos. Ipanalangin natin ang kapayapaan sa Israel. At ikalawa, ipanalangin ang China. Naway matigil ang digmaan sa mga bansang ito.
Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang nabubuhay na Diyos, ikaw ang aming Diyos Ama. Ikaw ang Diyos na dumidisiplina at nangangalaga sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aming pinoproklama na kami ay susunod sa iyo. Alam namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig at aming pinapanalangin ang bawat bayan dahil ikaw ay nakatingin sa bawat bansa. Kami ay iyong magiging hinirang na bayan, tayo ay tumanggap ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat kapatiran na sa inyong pagdulog tuwing pang-umagang debosyon. Naway, makita sa inyong buhay ang bawat salitang inyong tinatanggap at ang banal na espiritu ang patuloy na pumuno sa iyo. Wala ng panahon o paraan upang gumawa ng masama. Nasa tuwing naiisip mong gumawa ng masama ay naroon ang pagtatama ng banal na espiritu. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinoproklama na kayo ay magiging karangalan ng Diyos kahit saan man kayo ay naroon ang presensya ng Diyos. Ang pagpala ng Diyos ay darating sa ngalan ni Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.